Kasalukuyan niyo pong natutunghayan ang isinasagawang Farmers Day bilang bahagi ng ika-52 Foundation Anniversary ng Bayan ng Surala dito sa South Cotabato. Ang Farmers Day ay isa lamang po sa mga aktibidad na itinatampok ng Surala LGU sa kanilang pagdiriwang bilang pagbibigay-pugay na rin sa mga magsasaka sa kanilang tungkuling mag-produce ng pagkain para sa bawat Pilipino. Isang magandang buhay mga ka-agri. Andito po tayo ngayon sa bayan ng Surala upang saksihan ang napakasayang aktibidad na ito. At syempre upang makipagsayawan at makigulo sa mga magsasaka dito. Talaga namang all-out support ang ipinapakita ngayon ng lokal na pamahalaan ng Surala para sa kanilang mga magsasaka. Kaya nababaka sa mga magsasaka na nandito ngayon na talaga namang sila ay happy. Tulad nga ng sabi nila, bawal ang sa dapat, happy lang. At kung mapapansin niyo po sa ating background, ang mga trailers na pinalamutian ng iba't ibang mga produktong sagana sa bawat barangay. Lahat po yan ay handog sa kanila ng DA. At yan ay patunay lamang ng pagmamahal ng Department of Agriculture para sa ating mga magsasaka. At pagkatapos po ng ating aktibidad dito sa Surala, ay bibisitahin natin ang isang tanyag na vegetable farm sa kalapit bayan ng Lake Cebu. At doon po ay tutulungan natin si Ginoong Ricky Valenzuela na mag-ani ng kanyang tanim na mga gulay. Kaya Christian na paninitay natin, mula po rito sa Surala, South Cotabato, sabay-sabay na nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri-Tayo Surgeon. Magkamit ng dagdag na kalaman upang saka palaisdaan, mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri-Tayo Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri-Tayo Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri-Tayo Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri-Tayo Sergeant, Agri-Tayo Sergeant, Agri-Tayo Sergeant, Agri-Tayo Sergeant. Bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-52 anibersaryo ng Surala, South Cotabato, itinatampok ng lokal na pamahalaan ng isang Farmers Day bilang pagbibigay-pugay sa malaking papel na ginagampanan ng mga magsasaka sa pag-unlad ng agrikultura sa nasabing bayan. Ngayong taon, ika-7 taon nang ginagawa ng Surala ang aktibidad na layuning magbigay ng kasiyahan sa mga magsasaka at mangingisda habang time out muna sila sa kanilang mga sakahan. Ang aktibidad ay pinangungunahan ni Mayor Antonio Bendita at Vice Mayor Pinky Divina Gracia at lahat ng miyembro ng Sangguniang Pambayan. Siyempre, present ang Department of Agriculture 12. Habang tumutugtog ang DA-12 band, nakikiindak naman ang mga magsasaka. Talagang todo bigay sila sa kanilang pagsasayaw, pati mga lokal na opisyal ay nakihataw din. Naging pangunahing atraksyon sa aktibidad ang parada ng mga trailer na pinalamutian ng iba't ibang produktong agrikultura na hitik sa bawat barangay ng Surala. Dito ipinamalas ng mga magsasaka ang kanilang pagkamalikhain. May ibang gumawa ng bahay kubo na nakatayo sa trailer at nakamamangha rin ang pagkakaayos ng mga gulay,
prutas at maging ng mga hayop. Ayon sa mga kawani ng Municipal Agriculture Office, galing sa DA-12 ang mga trailer na kanilang inirampa. Hindi rin nagpahuli ang pamunuan ng DA-12 sa nasabing pagdiriwang dahil nagandog ito ng iba't ibang papremyo gaya ng laminated sacks, white corn seeds, certified palay seeds at marami pang iba. Kanina bago tayo nag-umpisa sa ating programa, may mga ritual pa tayong ginawa. May sayaw, sumayaw din ang ating mga VIP Pino. Ito po ay isang pagpatunay na kami sa DA-12 ay nasayahan din sa ginawa ng 7 Farmers Day. Kung mayroong invitation ka agad sa opisina, di kagad magdalawang isip ang ating director. Kung nandito lang siya mismo ang pupunta. Nagbigay din ng mensahe si South Cotabato 2nd District Representative Ferdinand Hernandez sa nasabing programa at personal na ipinaabot ang kanyang mensahe sa mga magsasaka. Labis na tuwa ang nadarama ng mga magsasaka ng Surala dahil sa iba't ibang pakulo at papremyo ang inihandog sa kanila ng lokal na pamahalaan at ng DA-12. Talagang isang napakasayang break para sa kanila ang aktibidad dahil sa araw-araw nilang pagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw ay naranasan din nilang mag-enjoy at pansamantalang nakalimutan ang hirap at sakripisyo sa pagtatrabaho sa kanilang mga sakahan. Panalangin natin na sana lahat ng lokal na pamahalaan sa buong Pilipinas ay magsagawa ng ganitong mga aktibidad bilang pag-alala at papuri sa kasipagan ng ating mga magsasaka na talaga namang hindi napapagod na magandog ng pagkain sa ating hapag araw-araw. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Mga kaagri, matapos natin magsasaya sa Farmers Day sa bayan ng Surala ay tumulak ang ating grupo dito sa bayan ng Lake Cebu. At andito na po tayo ngayon sa EJ Diversified Farms dito sa Lake Cebu na pagmamay-ari ni Ginoong Ricky Valenzuela. At alam mo ba, Christian, ang EJ Diversified Farms ay kilala dahil sa iba't ibang uri ng gulay nila tulad na lamang ng palaya, bell pepper, kamatis at sitaw. At take note ha, isa sila sa mga suppliers hindi lamang dito sa Lake Cebu kundi na rin sa Karatig Pook ng South Cotabato. At pagkakalam ko pa, Marie, ay kahit nasa Karatig Region ay dinadala ni Ginoong Ricky ang kanyang mga gulay katulad na lamang sa Cagayan de Oro City. Upang madagdagan pa ang ating kaalaman tungkol dyan, Christian, ay makakasama natin si Ginoong Ricky Valenzuela mamaya sa Agri Talakayan. In the meantime, mga ka-agri, today is the first Saturday of July. Kapag sinasabing buwan ng Hulyo, ano bang pumapasok sa isip mo, Marie? Extended ang Farmers and Fisher Folks Month? Comedian ka rin pala, Ay, no? pala, Siyempre hindi. Siyempre yung last May pa yun. Ah, okay. Every month of July po ay pinagdiriwang natin ang buwan ng nutrisyon. At meron po kaming trivia tungkol dyan mamaya. Kaya mga ka-agri, sit back and relax dahil narito na po ang ating isang oras na programang handog sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukat. At syempre, katuwang ang Regional Agriculture and Fishery Council 12 led by Chairman Junicio Bautista. Kaya tunghayan na natin ang mga nangungunang balitang agrikultura ngayong linggo. Kasama si Ms. Nel Malimba ang buludto, narito na ang ating Agri Balitaan. Sa ulo ng mga pinakamalalaking balitang agrikultura.
Kauna-unahang cheque para sa Enterprise Development Component ng Philippine Rural Development Project ipinagkaloob sa SOCSARGEN para sa probinsya ng South Cotabato. Outstanding School on the Air graduates mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas naglakbay-aral sa Ilocos Region. Pilipinas, idineklarang foot and mouth disease free ng World Organization for Animal Health. Mas malaking bilang ng mga kababaihan at mga magsasaka sinanay ng DA12 tungkol sa Cassava Livelihood Training. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Higit sa 20 lider ng iba't ibang grupo ng mga magsasaka at mga kababaihan at ilang empleyado ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang sinanay ng Department of Agriculture tungkol sa produksyon ng kamoteng kahoy at maging ang pagluluto ng iba't ibang delicacies mula rito na maaaring gawing negosyo. Makiagribalita kay Ibrahim Baundi. Matagumpay na nilahukan ng mahigit 20 mga partisipante ang 3 araw na Cassava Livelihood and Entrepreneurial Training na ginanap sa DA CIMIAC Bulol Malatupi, South Cotabato noong June 23 hanggang 25 nitong taon. Ayon kay Dr. Sheila Lania ng DA Agricultural Food Processing Center na kumatawan kay Regional Executive Director Amali Hayag Datukan, ang naturang training ay nakatuon sa pagtalakay ng mga teknolohiya sa paggawa ng cassava flour, crackers, labeling, packaging, business registration, and marketing of products. Masusing tinalakay ni Roderick Perez, trainer facilitator, ang pagproseso ng cassava flour at crackers at nagkaroon din ng hands-on at return demonstration hinggil sa cassava food processing. Tinalakay naman ni Abdul Kadil Angon ng DA Agribusiness and Marketing Assistance Division ang entrepreneurial skills and market strategies at pagkatapos ito ay itinuro ni Mrs. Katrina Gumaya ng DTI ang hinggil sa packaging, labeling, business registration and licensing of cassava food products. Pagkatapos ng nasabing training, nagpahayag ng positibong mensaheng pasasalamat ang grupo sa pangunguna ni BJMP o Bureau of Jail Management and Penology Jeans and Women Officer na si Senior Jail Officer 3 Marivic Verona. Gustong-gusto po namin na talagang matulungan ang aming mga inmates sa paglabas po nila or habang nandiyan pa sila sa amin ay kumikita na sila at paglabas nila ay kikita pa rin at magiging maayos sa mga mamamayan ng Region 12. Ako po ay inatasan ng aming warden, si Jail Superintendent Erwin Ken Ronquillo na mag-coordinate sa Department of Agriculture upang nang sa ganon ay kami ay maka-attend sa mga iba't ibang programa at trainings na pwede naming attenan dito sa DA. Nang sa ganon ay ma-echo namin yon sa aming mga inmates kung hindi man namin madadala ang DA Region 12 sa aming mga piitan. Ganun pa man po, ako ay nagpapasalamat sa Agri-Tayo, SOCSARGEN dahil marami po akong napulot sa kanila at marami akong nakuhang tips during the time na ako'y nanonood. At doon po ako nagka-idea na dapat naming mag-coordinate sa kanila dahil alam namin ang aming mga inmates, karamihan doon ay galing sa labor sector, lalong-lalo na sa farming. Nagpaabot din ng pasasalamat si Mrs. Erlinda Chances ng Women Federation ng Sitio Mani, Barangay Taplan ng Coronadal City. Maraming salamat po sa taga DA12, lalo na kay Ma'am Amalia Hayag Datukan. Maraming salamat po. Dahil sa inyo po ay marami kaming matutunan sa lahat ng mga seminars na naikandak nyo para sa kababaihan or sa lahat ng mga asosasyon dito sa Coronadal City. Maraming salamat po. Nangako rin ang mga partisipante na kanilang isasagawa ang mga natutunan sa nasabing livelihood training. Maraming salamat DA12, Agri-Tayo, SOCSARGEN. Nag-uulat para sa Agri-Tayo, SOCSARGEN. Ako si Ibrahim Baundi. Samantala, 2 outstanding School on the Air graduates ng Rion 12 ang napabilang sa lakbay-aral sa mga lalawigan sa Ilocos Region mula June 22 hanggang 26 bilang gantimpala sa kanila ng DA matapos mamukod-tangi sa nakaraang School on the Air on the integration of white corn, cassava and rice bilang suporta sa pagtatamo ng FSSP ng DA. Makiagribalita kay Chat Muñez.
Masayang nagsipagdatingan ang may 30 mga magsasaka at farmcaster mula sa iba't ibang rehiyon nationwide para sa lakbay-aral o study tour sa ilalim ng Agri-Pinoy High Value Commercial Crops Program ng Department of Agriculture. Sa isang linggong lakbay-aral na ginanap noong June 22 to 26 nitong taon sa Parting Luzon, ito ay pinangunahan ng Agriculture and Fisheries Information Division ng Kagawaran na nagbunga ng magandang impresyon mula sa mga partisipante. Nilibot nila ang buong Region 1 kung saan ginanap ang lakbay-aral. Sa Lawag, Ilocos Norte, binisita nila ang plantasyon ng dragon fruit na patok rin ngayon sa maraming benepisyong dulot nito. Kabilang rin sa binisita ang mango plantation, paggawaan ng iba't ibang chips na may sangkap na bawang at tomato candies. Sa parte naman ng Ilocos Sur, sa Bigan, ay binisita rin ng mga partisipante ang paggawaan ng banana chips, taniman ng grapes sa La Union, mango processing at iba't ibang atraksyon na matatagpuan sa Ilocos Sur at Norte. Sa pagtatapos ng lakbay-aral, buong pasalamat ang pinabot ng mga magsasaka dahil sa kanilang kauna-unahang lakbay-aral na sinalihan, kung kaya tinawaran sila ng Certificate of Completion. Ang mga magsasakang partisipante ay mga outstanding graduates ng School on the Air or SOWA on high-value crops na ginagawa naman ng iba't ibang rehiyon sa pamamagitan ng radio broadcasting. At dito sa Region 12, 2 magsasaka ang napabilang na sina Cynthia Abuan ng Tacurong City at Roberto Almirante ng Libak, Sultan Kudarat. Para sa Agri-Tayo Soksagen, Chat Muñez nag-uulat. Sa iba pang balita, isang panibagong achievement ang nakamit ng Soc-Sargen Region matapos formal nang may pagkaloob sa probinsya ng South Cotabato at Polo SNMPC ang 20 million pesos na halaga ng tseke bilang paunang pondo sa 39 million pesos na production of cassava granules and marketing project mula sa Philippine Rural Development Project. Itinturing na kauna-unahang regional field office ang rehiyon sa buong Pilipinas na tumanggap ng pondo para sa enterprise development component ng PRDP. Para sa dagdag na detalye, maki-agribalita kay Lito Mariano Salvo. Buong pagmamalaking ibinalita ni Department of Agriculture 12 Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan na ang Rehiyon 12 ang kauna-unahang regional field office sa buong Pilipinas na hinandungan ng pondo ng Philippine Rural Development Project para sa Enterprise Development Component. Ito ang sinabi ni Director Datukan sa aktual na turnover ng tseke sa South Cotabato Provincial Government at Polo Samahangnayan Multipurpose Cooperative noong June 22 sa covered gymnasium ng Provincial Capital na personal na tinanggap ni South Cotabato Governor Daisy Avance Fuentes. Ang dalawang tseke ay nagkakalaga ng 20 milyong piso bilang paunang pondo sa 39 na milyong pisong halaga ng production of cassava granules and marketing project ng lalawigan. Samantala, ibinahagi naman ni Governor Daisy Avance Fuentes na nag-aalangan siya nung una sa pagtanggap ng mga livelihood projects, ngunit dahil na rin sa pagnanais ng lalawigan na matulungan ang mga magsasakang maitaas ang kanilang antas ay buong puso niya itong niyakap. Ipinabot naman ni Polo SNMPC Manager Karen Daguro sa PRDP, PLGU at sa lahat ng mga tumulong sa kanila ang katiyakan na aalagaan nila at mas palalaguin pa ang proyekto matapos tawagin ng World Bank ang kanilang business plan bilang isang world-class enterprise. Maliban sa pagbaba ng tseke, nasaksiyan din ng mga kawani ng South Cotabato PLGU ang paglagda sa Enterprise Investment Agreement na kung saan nakasaad ang mga responsibilidad ng bawat project player. Naroon din si Vice Governor Cecil Gel, mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, mga tauhan mula sa Project Support Office Enterprise Team mula sa Davao City at ng DARPCO 12. Sa iba pang balita, kinahapunan isang pre-implementation meeting ang isinagawa ng DARPCO 12 upang bigyang orientasyon ng mga cluster cooperatives hinggil sa kanilang mga responsibilidad sa pagpapatupad ng cassava enterprise. Ito ay inihatid ng PRDP Project Support Office Mindanao Cluster na nakabase sa Davao City. So ito po yung magiging laman ng aking topic, roles and responsibilities of the PLGU. So ito yung provincial government, no? Under the leadership of Governor Fuentes through the BPMIU. No? Ang proponent group. Sino yung proponent group? Kayo po. Kayo po. And kami sa DA, meron din kaming roles and responsibilities. So, ibig sabihin, lahat tayo dito ay merong role to play. Meron tayong dapat ginagampanan.
para maging successful yung ating project. Okay? Bukod dyan ay iniulat din ng iba't ibang components ng proyekto ang pinakahuling updates ng kanilang tungkulin tulad na lamang ng procurement na siyang nakatutok sa bidding at procurement activities ng goods at works kaugnay ng nabanggit na proyekto. Dumalo din sa nasabing aktibidad ang mga kawani ng South Cotabato PLGU na siyang gumawa ng business plan katuwang ang lead proponent group RPCU-12 at ang PSO Mindanao. Dahil dito, muling binati ni Director Datukan ng grupo at pinaalalahanan ang mga ito na dapat ay mas masigasig sila ngayon sa aktual na implementasyon ng proyekto, lalo pat nakatuon ang atensyon ng buong Pilipinas sa kanila. Pero sila, wala pang check eh. Tayo meron na. Na-take over na ng kanina. Sa South Cotabato, hindi man lang nagbula sa mga malalaking syudad ng Pilipinas. No, nakasali sa PRDP. Nandito, nagmula sa atin. Okay? At hindi lang yan. Ang sabi ng World Bank, anong sabi ng World Bank? Anong sabi ng World Bank? World class. Ang pre-implementation meeting ay dinalungan ng 5 cluster cooperatives na pinangungunahan ng Polo SNMPC na siyang direktang benepisyaryo ng multi-milyong pisong halaga ng Kasaba Project ng South Cotabato. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soksergen. Ako si Lito Mariano Salvo. At sumainyo ang unang pasada ng ating Agri Balitaan. Susunod. Agriculture Secretary Proceso Alcala pinaalalahanan ang mga magsasaka na maging handa sa pabago-bagong klima dahil pagkatapos ng El Nino, sunod-sunod na namang pag-uulan ang nararanasan sa Kapuluan. Technical Working Group binuo ng DA12 upang tumutok na maiwasan at mapigilan ang pagpasok ng Phytoplasma disease sa Rehiyon 12. At Pilipinas, idineklarang foot and mouth disease free ng World Organization for Animal Health. Sundan ng detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Agri Tayo Soksergen.
Sa pagpapatuloy ng ating agri-balitaan, pinayuhan ng pamunuan ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na kahit nagkaroon ng delay sa pagsisimula ng tag-ulan, dapat pa rin silang maging handa dahil sa pabago-bagong klima at siniguro rin ng opisyal na handang-handa na rin ang kagawaran para rito. Maki-agri-balita kay Edgar Alan Pasaol. Dapat maging handa ang mga magsasaka sa nararanasang pabago-bagong klima. Dito sa bansa, yan ang paalala ng Department of Agriculture sa mga magsasaka kahit nagkaroon ng delay sa pagsisimula ng tag-ulan sa ibang bahagi ng bansa. Inilahad ni Agriculture Secretary Proceso Alcala na ginagawa ng kagawaran sa ngayon ang lahat ng preparasyon bilang bahagi ng pagbabago ng klima at climate change resiliency efforts. Dagdag pa nito na ang pagbabago sa klima ay patuloy na mararanasan, kaya nararapat din na gawin ang lahat upang maging handa sa magiging epekto nito. Sinabi rin ng kalihim na dahil sa mas malalakas na bagyo na ang tumatama sa Pilipinas, kinakailangan ding pagtibayin ang preparasyon at pagresponde sa mga sakuna. Inihayag din ng kalihim na ang mga magsasaka ay ang pinaka-maaapektuhan pagkatapos ng typhoon, kaya nararapat na ang pagbibigay sa kanila ng tulong ay direkta dahil nanggagaling din sa kanila ang ating kinakain. Sa iba pang balita, kinikilala ng World Organization for Animal Health ang Pilipinas bilang foot and mouth disease free without vaccination at historically free sa PP ruminants. Ito ang iniulat ni Agriculture Secretary Proceso Alcala. Dahil sa karangalang ito, pinasalamatan ni Secretary Alcala ang bumubuo sa industriya ng paghahayupan dahil sa disease-free status, kung saan binigyang diin ito na ang katayuang ito ng Pilipinas ay dapat panatilihin upang mas mapataas pa ng mga livestock raisers ang kanilang kita. Inihayag din ng kalihim na ang pagkilala ng OIE ay makakatulong sa marketability ng mga produktong karne galing ng Pilipinas. Sa ngayon, binibigyang pansin ng bansa ang pag-export ng livestock at poultry products kung saan target ang Japan at South Korea para sa karning manok at pork naman para sa mga Pinoy sa Dubai. Pinag-aaralan din ngayon ang posibilidad ng duck meat. Dagdag pa ni Alcala, ang pagiging foot and mouth disease-free at PP ruminants ay nakakaengganyo sa ibang bansa na tangkilikin ang ating mga produktong karne. Ang naturang karangalan ay pinagkaloob sa DA matapos isunumite ng ahensya ang pertinent documents para sa magkahiwalay na applications sa FMD at PP ruminants sa OIC Scientific Commission for Animal Diseases noong 2014. Nag-uulat para sa Agri-Tayo Soksarjen. Ako si Edgar Alan Pasaol. At bilang panghuli nating balita, dahil sa banta ng pagkalat ng phytoplasma disease ng kamoteng kahoy sa Soksarjen, isang technical working group ang ikinasa ng DA12 na siyang tututok sa pagbabantay at pagsisigurong walang cassava planting materials na makakapasok sa riyon mula sa mga riyong apektado ng nabanggit na sakit. Maki-agri-balita kay Nelly Escote Ilanan. Tinipon ng Department of Agriculture 12 ang mga miyembro ng Regional Cassava Technical Working Group at mga cassava focal person mula sa iba't ibang local government units sa Coronadal City noong June 23. Pinangunahan ni Regional Technical Director for Operations Saldi Boloron at ng cassava team ng ahensya ang workshop at ang presentasyon ng phytoplasma disease. Sinabi ni Director Boloron na ang kamuting kahoy ay isa sa pinakamahalagang staple crop sa rehiyon at nararamdaman ito sa pamamagitan ng proyekto ng Philippine Rural Development Project na 39 million cassava granules production enterprise ng Polo Samahang-Nayon Multipurpose Cooperative. Ayon kay Director Boloron, mahalaga na mamintina ng rehiyon ang ligtas na kamoting kahoy, lalo na ang mga uri nito na kinakain ng tao. Kabilang sa mga ginawa sa pagpupulong ay ang pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa cassava phytoplasma disease, lalo na ang uri nito na cassava witches broom disease o Phytoplasma candidales asteres. Napag-alaman din na ang naturang sakit ng kamuting kahoy ay may mga matinding impeksyon na nagsimula sa mga bahagi ng Leyte, Bohol, Agusan at Bukidnon at may mga iilang kaso na rin sa Davao Region. Kung kaya pinaalalahanan ng DA12 ang mga partisipante na maging mapagmatsyag sa kani-kanilang mga cassava production area upang mapigilan ang outbreak ng naturang sakit. Upang mas mapatibay pa ang paglaban kontra cassava witches broom disease,
ay inorganisa ang task force bilang pangunahing hakbang na mapigilan ang pagpasok ng naturang sakit sa rehiyon. Ito ay binubuo ng TWG ng DA12, mga Agricultural Program Coordinating Officers at Provincial Agriculturists ng 4 na lalawigan at ang mga kasava focal persons ng bawat LGU. Tungkulin ng task force na mag-control sa pagpasok ng mga cassava planting material sa ating rehiyon, lalo na sa mga munisipyo at mga daungan na entry points sa tulong na rin ng plant quarantine service. Ang mga sintomas ng isang planting material na infected ng cassava Phytoplasma disease ay maliliit na internode at mahinang pagtubo, discoloration at pagkasira ng dahon at ang pagkumpol-kumpol ng mga dahon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol dito, makipag-ugnayan sa inyong provincial, city, municipal agriculture office at plant quarantine services o dumulog sa tanggapan ng DA12 at hanapin si Amada Baldera. Nag-uulat para sa Agri-Tayo Soccergen. Ito po si Nelly Escote Ilanan. Nakibahagi ang mga lokal na pamahalaan na recipients ng payapa at masaganang pamayanan o pamana projects sa pagpapatawag ng Department of Agriculture 12 ng DA-LGU Implementers Meeting sa Davao City noong June 25 hanggang 26. Ang naturang pagpupulong ay dinaluhan ng pamana team ng ahensya, municipal at city agriculturist, municipal at city planning and development coordinators, municipal at city engineers at mga pamana focal persons ng mga LGUs. Layunin ng pagtitipong matiyak ang agarang pag-comply ng mga requirements sa implementasyon ng pamana ng mga lokal na pamahalaan at makuha ang kanilang mga catch-up plans upang masigurong may mga targets sila ngayong taon hinggil sa pagpapatupad ng mga naturang proyekto. Ibinahagi naman ni Mr. Rogaciano Lumen ng DA12 sa mga partisipante ang Administrative Order No. 46 upang mailahad sa mga lokal na pamahalaan ang kahalagahan sa mabilisang implementasyon ng mga proyekto ng bawat ahensya at upang magastos din ng maayos ang mga pondong inilaan sa kanila gaya na lamang ng sa pamana. Nagkaroon din ng status reports ang mga lokal na pamahalaan at ipinaabot din sa kapwa LGUs ang kanilang best practices sa pagpapatupad ng nasabing proyekto kagaya na lamang ng bayan ng Tiboli. Sinigurado naman ng DA12 na makikipag-ugnayan sila sa Office of the Presidential Advisor on the Peace Process bilang ahensya na tumutukoy sa mga recipients ng pamana projects upang maidulog din sa kanila ang mga karagdagan pang katanungan ng mga lokal na pamahalaan. Napagkasunduan din sa huling bahagi ng pagpupulong ang pagkakaroon ng search for most outstanding LGU implementer. Nag-uulat para sa Agri-Tayo Soccergen. Ako si Carl Lices Aguilion. At yan po ang naging kalipunan ng ating Agri-Balitaan. Tuloy lang sa pagtutok dito sa Agri-Tayo Soccergen. Palay, bigas, kanin, Isla ko hugasan ko ang bugas, gusto nihuwad ko sa balde, magamay na lang ang bilhin ng tubig, madala. Tiyan na bes, manada kanon elton sayang, kay takema, di takedalang tustus. So, pwede obserba ng mga okasyon, tiyan kita, nada hente ta saka manada kumida, specialmente con el kanon. Aton nga panguwa kagis busog na kitabi mga bay ano naton takaw-takaw na kami sa mata pero ang amon na appetite full na wala ginaubos tapos ginaboy lang dayon in magbayo di ta masiguro in way roon maasag sa ang kanda suway amin biyak sa natur in magbabayo.
Kung kaisa man ang nagatigang sa amon, magkilis siya, hindi mo siya maibitar nga wala sang may madala nga gas. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Para po sa ating agri-talakayan, makakasama po natin ang may-ari ng EJ Diversified Farms dito sa Lake Cebu na si Ginoong Ricky Valenzuela. Isang magandang araw po, Sir Ricky. Batiin po muna natin ang ating mga tagapanood. Magandang araw rin po at sa lahat na nanonood at nakikinig sa Agri Tayo, Sok Sargent. Sir Ricky, pakikwento po sa amin kung kailan po kayo nagsimulang magtanim ng gulay. Natuto po ako magtanim ng gulay noong 1992 dahil ito ay nakikita ko na makatulong talaga sa pangkabuhayan. Sir, saan po kayo natutong mag-vegetable farming? Natuto ako sa pag-alaga ng gulay sa pamagitan ng mga training na gawa ng DE at saka sa sarili ko na interesado ako na talaga magtanim kasi nakikita ko na sa gulay may pira. Sir, ano po mga gulay ang makikita dito sa EJ Diversified Farms? Sa aming farm, ang main crop namin ay atsal, kamatis, palaya, pipino, cabbage, string beans, marami pang ibang klaseng gulay. Sir, mahirap po ba ang management ng isang vegetable farm? Gaya sa akin na hindi ako nakapagtapos ng agriculture, mas mahirap sa akin kasi yung gulay natin ang lalo na sa presyo. Kasi yung presyo nababase sa supply at demand. Kung mababa ang demand, siyempre mababa yung presyo. At saka yung technology, halos mahirapan ka kung hindi mo kulang ka sa pinag-aralan. Sir, paano po yung marketing ng inyong mga produce? At saan po ba nakakaabot ang inyong mga produkto? Yung sa aming produkto, nakarating sa iba't ibang lugar. Nakilala kami sa market dahil sa quality ng aming produkto. Nakarating na ito sa Surala, Marbel, Cagayan de Oro, Davao, Cotabato. Sir Ricky, paano po ba nakakatulong ang inyong sakahan sa inyong buhay? Nakatulong, nakasurvive sa pangkabuhayan at saka nakapag-aral tayo ng aking mga anak at saka naka-expand kami ng area. Sir, ano po bang mga assistance ang ibinigay ng DA-12 sa inyo? Kung sa assistance, marami kami na-avail na assistance gaya ng mga training, mga market matching. Nakarating kami sa Manila, sa iba-ibang lugar ng Pilipinas at saka doon ko nakita yung mga oportunidad para sa vegetable. Sir Ricky, payo niyo po sa ating mga magsasaka na naisubukan ang vegetable farming. Ang payo ko sa kapwa ko magsasaka at saka sa mga gusto pang magsasaka na magtanim ng gulay, ang isa siguro nga ilagay natin sa ating isipan na dapat yung teknolohiya dapat na matutunan natin. At saka yung sa vegetable, ang isang dapat natin tandaan yung area. Dapat natin yung mga drainage. Kasi gaya nito ngayon na tag-ulan, malamang maraming mga nag-atake mga punggos. Dapat gaya nito may main drainage, may secondary drainage para depensa sa ulan. At yan po mga ka-agri, nakasama natin si Ginoong Ricky Valenzuela, ang may-ari ng EJ Diversified Farms dito sa Lake Cebu. Tutok lamang po mga ka-agri, magbabalik pa po ang Agri Tayo, Sok Sargent. Anumang pangarap ay matutupad sa pamamagitan ng ibayong pagsasanay at tamang nutrisyon. Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagkain ng bigas na puting mais dahil sa mga benepisyo nito sa ating kalusugan. Mayaman ito sa protina at mineral. Mataas ang taglay nitong fiber na nakakapagpababa ng kolesterol at nakakatanggal ng toxin na siyang pinagmumulan ng colon cancer. Mabagal matunaw ang mais, kaya't maiiwasan ang pagtaas ng blood sugar na sanhi ng diabetes.
mas tumatagal ang pagkabusog at napapanatili ang lakas at tatag ng ating katawan sa mais. Kaya, ito ang pagkain ng kampyong katulad ko. Mais, para sa mas malakas at malusog na Pinoy, magmais tayo. ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Alam ba ninyo na ang buwan ng Hulyo ay prinoklama bilang buwan ng nutrisyon dito sa Pilipinas? Ito ay alinsunod sa Presidential Decree No. 491 na inilabas noong June 24, 1975 sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ang National Nutrition Council ang inatasang gumawa ng mga aktibidad na naglalayong mapababa ang antas ng malnutrisyon at gutom sa Pilipinas. Umaga ng Lunes, June 29, ay maagang nagtipon ang mahigit sa 40 kawani ng Department of Agriculture 12 upang lumahok sa 5th Tree Growing Festival ng Coronadal City. Ang Tree Growing Festival ay isang taunang aktibidad na isinakatuparan ng City Government of Coronadal sa pangunguna ni Mayor Peter Miguel. Ito ay bahagi ng National Greening Program na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino. Nasa 250,000 ang kabuuang bilang ng punong kahoy na itatanim sa iba't ibang lugar sa lungsod na pinaunlakan ng iba't ibang government at private agencies at organizations, academic institutions at iba pang grupo. Pati ang mga karaniwang mamamayan ay sumali rin sa programa. Suot ang puting t-shirt, tinungo ng mga aktibong tree planters ng DA12 ang Barangay Paraiso at inakyat ng mga ito ang matataas na bahagi upang doon isagawa ang pagtatanim ng daladala nilang seedlings. Sa loob ng 5 taon ay aktibong nakikiisa ang Department of Agriculture 12 sa taunang Tree Growing Festival ng Coronadal City. Ngayong 2015 ay nasa mahigit 40 empleyado ang nakiisa sa aktibidad at andito nga tayo ngayon sa Barangay Paraiso upang magtanim ng iba't ibang uri ng kahoy. Tara, taniman na! Masaya at buong pusong itinanim ng mga empleyado ng DA12 ang mga punong kahoy. At mababaka sa kanilang muka ang pagod ngunit mas namamayani ang kanilang kagustuhang makatulong sa pangangalaga ng ating kalikasan. Ang DA12 ay isa sa mga ahensya ng gobyerno na aktibong nakikiisa sa mga ganitong klase ng aktibidad, kung kaya kada taon hindi ito nawawala sa Tree Growing Festival ng Coronadal City. Sa kasalukuyan ay nararanasan natin ang global warming at climate change, kung kaya ang ating partisipasyon sa ganitong gawain ay sumasalamin lamang ng ating pagmamahal sa ating inang kalikasan. Inaasahan sa susunod na taon ay magpapatuloy pa rin ang programang ito at bukas pa rin ang DA12 sa pagsali ng sa ganon, darating ang araw na maibabalik natin ang sigla ng ating mga kabundukan sa gitna ng hamon ng globalisasyon. Mga ka-agri, laman ngayon ng mga balita sa mga pahayagan, radyo at TV, maging sa social media ang pagbebenta ng synthetic o fake rice sa Davao City. Dahil dito, nakaalerto na rin ang National Food Authority Region 12 upang masigurong walang makapapasok na fake rice sa Rehiyon 12. Narito ang naging panayam ng Agri-Tayo Soc-Sargent kay NFA 12 Regional Director Ofelia Cero. Just like the rest of the people, where they just got their information from the TV, from the print and radio, yun lang din ang limit ng alam namin, kasi insofar as our region is concerned and insofar as the reports coming from the field covered by Region 12, which is comprised by the provinces of North Cotabato, Sultan Kudarat, and South Cotabato, nothing talaga for that matter has entered our area of responsibility yet, insofar as that fake rice is concerned. Wala talaga. Gaya ng iba at na napanood sa TV daw yung
appearance ng fake rice, bilog, shiny, no? Talagang bilog siya, shiny, small, allegedly coming from China, Taiwan, no? China, na nakarating na rin ng Malaysia. Sabi-sabi, meron na rin nakapasok sa Davao region, particularly Bansalan area, no? I understand the director of NFA Region 11 was also interviewed by ABS-CBN regarding this, and categorically she also informed the public na kami sa ganang NFA hindi rin talaga namin alam pa yung kabuuang ano talaga nitong fake rice na ito. But since we were already given a sample of the rice that is already being tested, no? Ina-analyze na yan ng aming mga researchers, no? Ng aming mga quality assurance officers just to find out itong kung totoo yung mga allegations na ito is fake rice, na bilog, na shiny, at na parang it looks pagkaluto daw ay hindi napapanis. As early as Monday, June 29, I actually called an urgent meeting, calling our provincial managers, no, just to inform them of this situation, just to warn the public, no, and to closely intensify our inspection and monitoring at the public, where we won't only limit this doon sa aming mga investigador who used to conduct the inspection and monitoring of the public, but we also engage our yung mga team leaders ng aming buying stations. So, yung pangkabuuan talagang mga markets, pati na din yung areas where rice is being sold can be inspected and monitored. Just to see for ourselves na hindi nga talaga siya pumasok sa ating rehiyon, no? So that is one of the main reasons kaya nagbigay kami ng ganung instruction. Second, as much as possible, we want also to involve the local government unit. They had been coordinating with the local government units already, and we instructed them also to involve the media, no, para whenever they go to the market, nakikita din ng media ang nakikita nila para altogether iisa na lang ang masasabi natin, no? Hindi masasabing ikaw ay nambobola lang because they themselves will see it na hindi nga nakapasok sa area natin if yun nga ang sitwasyon, no? Itong pagbibigay informasyon namin ito is una para nga ma-warn natin ang public, no? Na pag-ingatan dahil hazardous daw ito sa health, at ikalawa, at the same time, sana hindi makapag-create ng panic, no? Ayaw natin talagang magkaroon ng panic just because of yung mga informations that we are receiving na itong alleged fake rice is actually coming in already, no? Hari nawang hindi. The best thing that they can do is buy at least a kilogram of rice if they suspect na ito nga ay has the itong appearance of the fake rice and they bought some, they can send at least a kilo of samples nitong fake rice na ito so we can analyze. Meron kaming mga technical personnel who can actually undertake the analysis of this rice at malaman din natin ang extent ng kung totoo man ang extent noong adulterations, if any. Sa atin, dito sa, yun nga, sa tatlong probinsyang nasasakupan natin, wala talaga tayong concrete na mapanghahawakan na masasabi nating it has already entered our area. No, wala pa. Puro bali-balita lang din. At hindi pa man, duda-duda lang, nakaano na sila no? So, talagang sobra din ang naging effect. Nasa internet na kasi,
nasa TV, nasa radio. Mga ka-agri, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang linggo-linggong naghahatid sa inyo ng impormasyong pang-agrikulturang dapat niyong malaman. Upang lagi maging updated sa mga proyekto at programa ng Department of Agriculture, subaybayan lamang po ang ating isang oras na programa tuwing Sabado mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa mga sumusunod na broadcast outlets at social media accounts na naka-flash sa inyong TV screen. At para naman po sa inyong mga katanungan o episode suggestions, i-post lamang po sa AgriTayo SocSargent Facebook page o ipadala sa aming hotline number. Mga ka-agri, nais po namin kayong paalalahanan na ang mga proyekto po ng Department of Agriculture ay lahat po ay proposal-based. Kaya kung gusto niyo pong mag-avail ng kahit anumang proyekto, ay mag-submit lamang po ng letter of intent, kalaki po ang project proposal nito. Ang payo po namin sa inyo ay lumapit o sumangguni po kayo sa inyong mga municipal agriculturists dahil tutulungan po nila kayo sa pagganda ng mga dokumento ito. Mga ka-agri, sa susunod na Sabado ay ang sektor ng paghahayupan naman po ang ating pag-uusapan. Kaya pakaabangan niyo po yan. Mga ka-agri, sa susunod na Sabado, sana po ay samahan niyo pa rin kami sa tuloy-tuloy nating pagtuklas sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa AgriTayo SocSargent.